Sila. So, meron tayong ano, which is, ito ay section 2, no? Yes, tapos na tayo. Tapos na. Kasi pinag-convert ba yung 4 at 5? Ay, tapos na nga tayo. Yung galing sa pagnanakaw, I mean, ano? Galing sa, tapos, sigurado kayo? Tapos tayo Sa 5th, tapos na. Okay, section... Okay. Section 3 na tayo, ha? Number 6. Wala na, section 3 na. Food. Drinks. Wala kayong note no nito? Oy, attendance mga kapatid. Number 2. Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di malam. Allahumma hadina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay magpasalamat dahil tayo ay binigyan pa ng Allah ng another chance na magkita-kita. At alam ko na isa sa inyo na nalangin na hindi na ako babalik. Nakikita ko sa mga paningin ninyo. Okay? Kasi hindi ako naniniwala na may-miss niyo ako. O sige na, for the sake of arguments. Okay? So yun mga kapatid, no? So ay ating ipagpapatuloy, alhamdulillah, ang ating pag-aaral na may kaugnayan sa fiqh. So, bear in mind na yung pag-aaral na ito ay malalim, kaya kinakailangan yung pangunawa ninyo at pakikinig ay malalim din. You know? Otherwise, ay kapag hindi kayo nag-concentrate dito, wala kayong maintindihan. Okay? Kasi ito ay detalyadong pagpapaliwanag mga kapatid. Jazakumullahu khair dahil kayo ay hindi nagsawa sa pagsaliksik ng kaalaman. At alhamdulillah, patunay lamang na kayo nag-aatin hindi dahil sa basketball. Okay mga kapatid. So ngayon, mayroong section na naman tayo, panibagong section na ating itatalakay na may kaugnayan sa tahara. May kaugnayan sa tinatawag na tahara. Na kung saan ito yung sabihin natin, no? Sandali lang. Ito yung suar, no? Suar. Suar al-adami. Ibig sabihin, ang ating pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang suar o as'ar, no? As'ar. Ito yung Arabic niyan mga kapatid. As'ar. Okay? Wala pa na, nakalimutan ko mag-send sa inyo ng notes. Section 2 lang, section 3 inshallah pag nasa bahay na inshallah. Okay? Al-as'ar. Ano bang ibig sabihin ng al-as'ar? You know? Okay.
So una, so may mga iba't ibang o kumbaga ay branch branch section ito na dapat italakay. Unang-una yung tinatawag na defining residues. Sa English term, ang pinakamalapit na kahulugan ng alasar ay residues. Bago sa pandinig nyo ito, no? Residues. Residue. Pag sa singular is residue. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na una-una is, let's define lugatan o literally, o sabihin, lexical meaning, no? Lexical meaning ng residue ng asar. Okay? Ang pangit ng mga panulat dito, bakit hindi pa itatapon yung mga ito? Okay? Lexically. O sa Arabic is lugatan. Ano yan? Lugatan. Ano bang ibig sabihin ng al-asar o residues sa literal na kahulugan? Okay? Ang residues o asar, ayon sa wika, ay ang pangmaramihan ng suor. Okay? Ito ay, kumbaga ay plural, no? Ito ay plural term of suor. So sa Arabic, ganito ang pagkasulat. No? Suor. Yun ay hamza at yun ay ra. You know? Suor. Ang hamza, ano ginagawa ng hamza nakapatong sa waw? Sige nga, sa mga nag-aral, usually kapag nakikita nyo ng hamza nakapatong sa waw, ibabaw ng waw, minsan nakapatong sa ibabaw ng ya, right? Na ganyan, right? Nakikita nyo yan? At minsan nakapatong sa hamza, sa alif. So, tatlo kumbaga, no? Yung pinagpatungan ng hamza. Ikaw, saan ka nakapatong? Uy, wag nyo. Napaka-green-minded nyo. Pwede ba sa misa? Ano sa misa? Misa na. Lexically, ibig sabihin literal na kahulugan. Plural. Okay? Plural form of plural term of suor. Yes? No, minsan ang hamza ay nakapatong sa waw, minsan ang hamza ay nakapatong sa ya, at minsan ay nakapatong sa alif. So, depende yan sa tinatawag na haraka nung litrang nauna sa kanya. Kapag ang haraka o kapag ang vowel ng haraka o ng harf, kapag ang vowel ng haraka, mali. Kapag ang haraka o vowel ng harf ay dhamma, nakapatong siya sa waw. Okay? Kumusta ka na, kapatid? Okay? Kapag ang haraka ng harf o litrang nauna rito ay kasra, ay nakapatong siya sa ya. Alam mo, bir. Yan. Okay? Actually, minsan sinasabi na ya ito at minsan sinasabing ay aliful maksura. Aliful maksura, aliful mamduda. Dalawang klase ng alif, di ba? Sa mga nag-aral ng specialist ng tajwid. Okay? So dito, or sabi natin, ya or aliful maksura. So nakapatong siya kapag ang haraka ng harf na nauna sa kanya, nauna rito ay kasra. E may kita mo ay, yan. Okay? Kapag naman ang harf nang nauna sa kanya, ang haraka nito ay fatha, nakapatong sa alif mamduda. Kaya po na, fa'run. Okay? So, ganyan yung magic ng hamza. Kung saan-saan nakapatong. So, ibig sabihin, ang kanyang pinagpatungan ay nakabatay sa haraka ng harf na una rito. Okay? So, malinaw? Intindihan? Intindihan nyo ba ka? Inshallah. Sino hindi nakaintindihan ito? O pakitaas yung kamay.
Walang tajwid. Anong hindi nyo naintindihan? Panghuli. Sabi ko, yung pinagpatungan ng Hamza ay nakabatay sa vowel. Anong vowel? Yung A, I, O. Okay? Ay nakabatay sa vowel ng litrang nauna rito. Ano bang litrang nauna rito? Siyempre ito, halimbawa ito. Okay, yan. Yan ang unang litrang nauna rito. Okay? So, basta nauna, yung bago pa yung Hamza. Okay, malinaw? Regardless kung ilang haba yung nauna, basta yung kadikit nun, bago mag-Hamza. Kapag yung litra, yung kanyang vowel, yung kanyang haraka ay kasra, nakapatong siya sa ibabaw ng, iya or alif maksura. Kapag ang litra naman ay ang haraka o vowel nito ay fatha, nakapatong siya sa alif mamduda. Okay. Kapag naman ang vowel nito ay dhamma, nakapatong siya sa ibabaw ng wow. Ganun yan. Okay. So, naintindihan? Medyo? Ay, wow. Ay, balikan nyo yung teacher nyo sa Shada. Isihin nyo si Khalid. Okay? So, kaya naman dito ay ang Hamza ay nakapatong sa waw dahil ang vowel o haraka ng sin ay dhamma. Okay. So, yun yung mga kapatid. At especially, kapag ang Hamza ay kumbaga ay sukun, sakina. Okay? Yan ang kondisyon. Kapag ang Hamza, ang haraka ng Hamza ay sakina, sukun. Okay? So, yun yung mga kapatid. So, na-install na natin ito. So, plural term of soor. Okay, so'ron. Actually, soor yan. Okay? Na kung saan, ang ibig sabihin ng soor, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ito ay tumutukoy sa residue. Ang residue, ito sa English term or sa Tagalog term, ito ay labis or tira. Nalalabi. Okay? Or na yung tira. Yung tira ba? Left. Ha? Hindi naman yung latak. I mean, pwede naman niya kasi tira din naman yun. Ha? Ha? Pwede, latak din naman yan. Pero ang latak kasi tumutukoy lang sa, halimbawa, liquid. Right? Yes, pangkalahatan yun. Linaw? Ha? Total, mahilig ka naman sa tirain. Huwag kang latak. Okay. Malinaw? So, yun. Now, iwan ko lang kasi hindi man ako Tagalog, Bisaya man ako. Pero sa pagkakaalam ko, yun. Pag sinabing latak, tumutukoy talaga sa tirang likido. No? Okay. Negative kasi, di ba? Okay. Now, yan ang ibig sabihin ng residue. Ibig sabihin, soor. Now, let's talk about the technical meaning. Ano bang ibig sabihin ayon sa technical meaning nito? Technically, na kung saan ay, kumbaga sa Arabic is istilahan. Okay? Technical. At yun ang pinakamahalaga pagdating sa larangan na ito, yung technical definition, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Technical definition. Na kung saan, sinasabi ng ating mga scholar, ma yatabaqqa fil ina'i wa nahwihi min ta'amin aw min ta'amin wa syarabin. O, nang ibig sabihin, mga kapatid, no? What remains? I do na maranaw tanu. Okay? So what remains in a vessel in its like of food and drink? Yan natin. In its like of food and drink. Okay?
Okay, nang ibig sabihin nito, anuman ang natitira o anumang latak, anumang natitira o nalalabi sa isang sisidlan o sa isang lagayan, malinaw? O anumang katulad nito. Sisidlan man ito, ang mahalaga, lagayan man ito, ano pa ba? Baso, kutsara, tinidor. Okay. And some of them, ika nga, no? Mula sa pagkain at saka sa inumin. So ito'y tumutukoy sa pagkain at saka sa inumin. You know? Yes. Tira-tirang pagkain o tira-tirang inumin. Pag sinabing tubig kasi, hindi nakasali yung drinks. Pag sinabing inumin, pangkalahatan yon. Ito man ay alak, ito man ay tubig, ito'y gatas, ito'y kape, ito'y dagat. Pangkalahatan, mga kapatid. Okay, ibig sabihin, anumang natitira sa sisidlan, sa lagayan, o anumang katulad nito, mula sa pagkain o inumin. Dinaw? So, yun mga kapatid. So, yun. Ang mahalaga, naintindihan ninyo, yung kahulugan ng asar o sor sa pangkalahatan. Sa pangkalahatan. Masya Allah. Tira-tira. Okay. Na sinabi ni An-Nawawi rahimahullah, ang ibig sabihin ng mga fuqaha sa kanilang pagsasabi na ang mga tira o suor ng hayop ay tahir an najis. Now, ano bang ang tunutong kasi dito, we're talking about the fiqh, ay natin pinag-asapan kung anong ingredients ng pagkain at saka inumin. Pinag-usapan dito yung tahara kasi subject natin is tahara. Kadilinisan, kadalisayan ng mga tirang tubig o nalalabing tubig o pagkain. Ito man ay tao, ito man ay hayop, okay? O ito man ay mukhang tao at mukhang hayop, kalahating tao, kalahating hayop, o ano man. Alinaw. Okay? Kafir man o Musliman. So yun, ito ay, kumbaga ay pangkalahatan mga kapatid. Kung dalisay kung ito ba ay dalisay o hindi. Now, especially sa mga hayop. Di ba? Halimbawa, nakikita mo dyan sa mga hayop, halimbawa yung kuting, mayroon kang tubig ngayon, dinilaan ng kuting. Di ba? So, ito ba ay tahir o hindi? Oh, Masya Allah, naghukom na agad. Ang bilis, no? Di ba? Amen. Maaaring hindi mangyari sa inyo yan kasi wala naman kayong kuting. O, paano kapag may kuting kayo o kaya biglang, alam mo, biglang dumaan yung kuting tapos nandun yung tubig mo, sabaw? O sabaw, tapos ginanon yung sabaw. Dinilaan yung sabaw, consider na asar yun, o suor yun. Sabi pa, nagamit yung stuff, ilang pera na yun, pag nagamit. Oo. Kasi hindi naman may tuturing natira kung hindi gamit. Tinikman lang ustad, hindi mo Ha? tinikman lang ustad. So anong problema mo kung tinikman lang? Hindi ba sabihin pag tinikman lang, tira na yun? Eh. Kasi mga pagkain ko sa restaurant, tinikman yun, di tira-tira na pala. Oo, tama. Hindi mag-isip ka. Ang tawag niya, sur yan, sur. Hada sur, actually malalim na Arabic yan, na bihira lamang yung nakarinig at bihira lamang nakaunawa. Ang nakakarinig nyo at nakakaunawa, yung mga nag-aral talaga ng fiqh. Hindi mo marinig yan sa kanto. Ano yun? Subukan nyo. Hindi yan nila maintindihan. Ish! Hada sur. You know? So yun yung mga kapatid, di ba? So halimbawa may kuting, may sabaw ka, tamang-tama, uminom ka ng sabaw, tapos biglang dumaan yung kuting, tapos dinilaan ito, tinikman, so consider ba na ito ay tahir o hindi? Suhor na. Hindi suhor. Suhor. Okay. Suhor. Actually, tama is suhor. Yun lang eh. So, mayroong kumbaga ay, alam mo yun, pabigla. Suhor. Okay, ah? So, ang tanong ko ngayon,
Ang tumikimbas. Kapag nangyari yon, tahir ba yung sabaw or tubig o hindi? Pusa, we're talking about the cat. Kitten. Malinis o tahir o najis? Tahir. Tahir, okay sa mga nagsabing hindi tahir? Itaas yung kamay sa mga nagsabing tahir. Ito ay tahir. Akin, malinis. So, depende rin sa tubig, no? Nakadepende rin sa tubig talaga. Nakapende rin sa pusa. Kung pusang gala, hindi malinis. Ha? O sabihin natin walang sakit yung pusa. Ah. Tahir. So, nakadepende sa sakit pala yan. Ah. Ah. Okay, sa sino nagsabing najis? Sa mga nagsabing najis, wala nagsabing najis? Mga balingbing, ha? Mga balingbing. Okay, mga playing safe. Okay, sa mga nagsabing tahir, pati yan nga. O sige, i-justify mo. Paano mo nasabi? Anong batayan mo? Kasi sa fake tayo, pag sinabing fake, kailangan may batayan. Anong batayan mo na yun ay malinis? Sa pagkakaalam mo. Paano yung pagkakaalam mo ay mali? Diba nag-aalaga propeta ng pusa? Oh, nag-aalaga ang propeta lang ng pusa? Nag-aalaga ba propeta lang? Meron ba siyang alaga na pusa? O si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay, tapos anong nag-alaga? Tapos ay kwento, lang yun. Nag-alaga ang propeta, basta nag-alaga si Abu Hurairah, tapos na yun. Malinis ang laway ng pusa. Okay. Actually, yun ang totoo. Ang pusa ay malinis. Ang laway ng pusa ay malinis. Tandaan natin, hindi lahat ng malinis ay pwedeng kainin. Okay natin, iba yung hukom sa pagkain at iba yung hukom sa kalinisan. Malinaw? Okay. So, ang pusa ay malinis, ang laway ay malinis sapagkat nakawarid yan. Ibig sabihin, nakasaad yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung tinanong ang Propeta sallam hinggil sa laway ng pusa, okay? Sinabi ni Propeta sallam, ito ay malinis. Dahil sila ay, ang mga pusa ay nag-i-intermingled sa inyo. فإنها عليكم tawafun wa tawafut alaikum sallam. Tunay na mga pusa ay nakikihalubilo sa inyo. So yun ang justification kung bakit naging malinis ang pusa dahil nakikihalubilo. Yun yung normal na kalakaran. Eh ustaz, paano yung ano? Yung aso nakikihalubilo rin. Yes, nakikihalubilo pero merong hadith na nagpapatunay yun ay marumi. Diba? So, I mean, at least nag-observe kayo, nakikinig kayo na mabuti. Kasi hindi may tatanong yan kung hindi kayo nakikinig na mabuti. Hindi kayo nag-observe ng mabuti. So, yung maganda yung punto, yung aso usage, when you sa district of arguments, yung aso, bakit nakihalubilo, hindi may malinis? Totoo nakikihalubilo ang tinatawag na aso, but not in all, una-una, not in all circumstances. Okay? Pangalawa dito, hindi ibig sabihin nakihalubilo sa iba, ay nakihalubilo na sa lahat. Yan ang ano punto dito. Kasi ang pusa, nakihalubilo talaga sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo dito, baga okay, sabihin natin nakihalubilo, pero merong specific na hadith na nabanggit, nagpapatunay at nagpapahiwatig sa pagiging marumi nito. Di ba? So, sa salam, ida uligal kalbo fi anay hadikum, kapag, alam mo yun, lawayan, nadampihan ang mga sisidlan ninyo ng laway ng aso, ano ang gawin ninyo? Anong 3 beses? 7 beses. Okay? Ay, ugasan ninyo ito ng 7 beses at pangunahan ito ng lupa. Anong patunay nyo? Ibig sabihin, marumi. Samantalang sa pusa, walang ganong instruction sa atin. Di ba? So, yun yung makati. So, tayo, para bumalik tayo sa mawalan yung arguments natin, balikan natin yung katibayan. Kasi yung katibay lang magpapalinaw sa atin sa lahat ng issue. Okay? Yan ang kagandahan ng Sharia. Okay? So, yun yung mga kapatid.
So, yun yung sabihin natin. Kaya nga sinabi ng Imam Nawawi bilang komentaryo, ang ibig sabihin ng mga fuqaha, sino mga fuqaha na tinutukoy dito? Nakuha natin yung mga fuqaha, mayroong usuliyum, may mga fuqaha. Ang mga fuqaha, scholar ng fiqh. Okay? O kung tawagin ay jurists. You know? Sila talaga yung magaling at bihasa pagdating sa pagbibigay ng hukom. You know? Kaya wag assume na ikaw ay kabilang sa mga fuqaha. Pag manghusga ka, wagas. Guni-guni mo lang yun. Waham. Okay. Okay, ang ibig sabihin ng mga fuqaha sa kanilang pagsasabi na ang mga tira o sor ng hayop ay tahir o najis, ay ang laway nito at ang halumigmig ng bibig nito. So, ibig sabihin yung mga fuqaha, nagbigay ng malawak na eksplanasyon pagdating sa suor, no? O tira ng mga hayop, kung ang ito ba ay, ang tira ng mga hayop ay najis or tahir, ito ay tumutukoy sa halumigmig ba, yung parang pawis ng hayop at saka yung laway ng hayop. Okay? Nagdudumudura ba yung hayop? Pinapawisan mo yung pusa. Yung moist ba? Yung moist. Yes. If you study the science, ika nga na zoology, okay, pinapawisan din sila. Kasi of course, mayroon tissue din yung kanilang skin. You know? Okay, may mga pores din naman sila. Nagsasabon din naman yung mga yan. Okay? Diba yung unggoy nga, ito naman yung puwet niya, ang kinis. Kaya minsan ang pinkish, di ba? Kaya pag mukha kang pinkish, mukha kang puwet ng unggoy. Okay. Uy, masyado kong tumuto. Okay. So yung mga kapatid, may live ba? Alinaw? So yan ang ibig sabihin ng suor or asar. Hindi asar, asar. Yung plural is asar, yung singular is suor. Okay? So yung mga kapatid. Actually yan, para maging mano, ayan, dapat yan, dapat mayroon siyang prolong. Asar. Oh. Okay, pinahaba yung asar. Okay, anong mad dyan? Mad lazim o mad iwad o mad tabi'i, mad badal? Anong mad tabi'i? Oh, ano? Okay. So yun yung sabihin natin, definition ng asar o sor. O, so malinaw sa definition? Malinaw? Residue. Okay. So let's talk about the, pwedeng paki-erase yung ano? Please. Yung firstly, secondly tayo. Secondly. Now, secondly, pangalawa na mula sa ilalim ng section na ito mga kapatid, rulings pertaining to residues. Okay? Taharatus surat adin. Yes, yan firstly, yung firstly lang. Yan, okay na. Okay. Secondly, rulings pertaining to residues. So pag-usapan natin sa bahaging ito, yung mga batas. Okay, mga batas ng pagiging malinis o pagiging marumi ng mga tira o mga labi. Mula sa pagkain at mula sa inumin. Especially nakalagay sa mga lalagyan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Una, purity of human residues. Yan ang una. Of human
Pagiging malinis at pagiging dalisay ng mga tirang pagkain o inumin, o sabihin natin laway, pawis, na nandun sa mga pagkain o inumin, sa mga lalagyan ng mga ito, ng tao. Okay? Nang sabihin natin ng tao. Ito yung sa Arabic na taharat o su'ur al-adamin. Now, tao, of course, pag sinabi natin tao mga kapatid, regardless kung anong religion niya, regardless kung siya ba'y ahlul kitab o hindi ahlul kitab, alam natin, mayroong pagkalahatan, mayroong tatlong kategorya ng tao. Ano yun? Yung ahlul tawhid. Pangalawa, yung mula sa kitabiyin, ahlul kitab. Then, yung pangatlo yun, yung hindi kabilang sa naunang dalawa. You know? Ano yun? Yung mga Buddhist. Mga Zoroastrians. Yung mga sumasamba sa apoy, Magyans. Sumasamba sa araw, sumasamba sa hayop. Sumasamba sa iyo. Sumasamba sa tao. Okay. So yun ang tawag sa kanila ay bilang pangkalahatan ay siyempre mga mushrikon or kuffar. Now, yan ay tumutukoy sa kapangkalahatang tao. Now, ano ba ang rules dito mga kapatid? Kung halimbawa, mayroong isang tao na Taoism. Alam mo yung Taoism? Sumasamba sa mga Taoismo. Taoists. Actually, sa mga Chinese ata yan, Chinese religion. Okay, sabi natin Buddhism, mula sa Buddhism. Sabi natin pagano. Di ba? So, halimbawa, ay uminom, tapos walang ibang lagayan. May isang mangkok, halimbawa, magkasama kayong dalawa sa gubat. Gubat talaga. Okay? Tapos naligaw kayo, nauhaw kayo. Tamang-tama, meron siyang mangkok at meron tubig. So, uminom siya. Ikaw uhaw na. So, siyempre, walang duda, mayroon ng lawa yun, kumbaga. No? So, ang tanong, iinumin mo rin ba yung kanyang tira? Tandaan natin, hindi siya, kumbaga ay pagano. No choice. Ikaw, so iinumin mo dahil sa no choice? Okay, tanda. Malinaw yan. Ano ba yung dito? Iinumin mo siya dahil sa no choice o iinumin mo siya dahil siya malinis? Inumin mo siya kasi no choice. So, ibig sabihin kapag may choice, malinis, ay hindi siya malinis. Ang tuntukin na, no choice, ibig sabihin ay hindi siya malinis. Right? Yun ang punto dun eh. Right? Tama ba? Ang tanong ngayon, sa puntong ito, yung pagano na yun, at dun sa specific na senaryo, malinis ba ang kanyang suor? Or najis ang kanyang suor? Malinis ang tubig. Ha? Pero kanya may laway eh. Kaya nga, siyempre, nahaluan na yung laway, di ba? Contaminated ba na? Contaminated na ba yun? Sige. I mean, wag natin pairalin ang emotion natin. Ay, ayoko niya kasi cover siya kapag ano siya. Okay. Iralin natin, sabi, kapatid, fik ang pinag-usapan natin. Sharia ang pinag-usapan natin. Ang Sharia, hindi siya built by emotion. Built by, established by the proof. Okay? Kaya hindi pwede, hindi tayo pwede manghatol kapag emotionally damaged tayo eh. You know? Okay. So, ang tanong ngayon, malinis o hindi malinis? Malinis. Magaling mga tuwiran kang ngayon naman, baling pabago ba? Okay. So, malinis? Sino na nagsabing marumi? Okay. Kaya nga yan, purity of human residues.
Yan na, ano ba? Kapatid, ayan o. Human. Di ba? Purity, kadalisayan ng residues, tira ng tao. So pag sinabing tao, kahit sino, regardless of religion. Ibig sabihin, regardless, ibig sabihin, anumang reliyon na kinabibilangan niya. Huwag paghalu-haluhin natin. Yung pagkain, siyempre, pagkain ng baboy, sa kanya yun. Para sa kanya, is pwede yun. Para sa atin, bawal yung pagkain ng baboy. Alangan ng mga, alis nakikita mo na habang kumukain ng baboy, tapos umiinom siya doon tapos nakita mo na kumakain ng baboy eh. We're talking about sa specific na scenario. Hindi ko naman sinabi nagdala siya ng baboy. No? Habang kayo ay nasa gubat, naligaw kayo doon, huwag niyong dagdagan yung kwento. Kasi may iba yung hatol kapag dinagdagan ng kwento. Okay. So, ang mga nalalabi o soor sa pagkain at inumin ng tao ay dalisay. Okay? Dalisay. Malinis siya. Hindi alintana kung siya ay Muslim or hindi Muslim. O siya ay nasa ibang estado ng janaba o merong tinatawag na rigla. Special sa mga kababaihan, may mga rigla sila kasi may mga mangilan-ngilan sa mga jurists, sa mga scholar ng fiqh, na ang babae kapag sila ay rigla ay kinasusuklaman yung paggamit ng kanilang suor. Lalo pa, tulad ng sinabi natin na ang mga Hudyo ay mabagsik at saka matindi at masidhi at mahigpit sila sa bagay na ito. Pagdating sa kalinisan, ang mga Hudyo ay kapag ang babae ay okay, meron silang postnatal bleeding o mahalaga dinudugo sila, ay kinukonsider nilang kababaihan nilang marumi. Physically marumi. Okay, kaya kinukulong nila yung mga babae nila. Hindi man kinukulong pero hindi nila tinatabihan. Iwalay ang kanilang mga gamit kapag meron sila nito. Hindi sila pwedeng hipuin, hindi sila pwedeng hawakan. Outside. Ganun sila katindi mga kapatid. Hindi rin sila advent magluto. Hindi pwede. Lahat ng gagamitin nila, magiging marumi rin para sa mga Hudyo. Ganun ang katindi at kahigpit yung extremely. Super duper. Pag natapos yung ano nila, Ustad, Saka ulit maging malinis. Kapag nakaligo na sila, ilinisin din. Sterilize. Ganun sila katindi. Kaya hindi sila pwedeng gamitin. Kumbaga, matindi. Hindi lang pwedeng gamitin. Kumagos talagang sa Christian naman, some of them, since wala silang batas sa ganito sa kalinisan, pwede nilang gamitin yung kanilang asawa. Sa Muslim naman, moderate tayo, nasa gitna tayo. Hindi tayo exaggerated, nakagaya ng Hudyo, at hindi rin tayo masyadong lampas sa hangganan, nakagaya ng, sabihin natin, ng Christian. Okay? Pwede sabihin, reconcile natin yung dalawang panig. Diba? Sa Islam, masyadong napakaganda. Hindi natin sila pwede gamitin in terms of sexual intercourse. Pero pwede natin silang tinatawag na karinyuhin. Pwede silang lambingin. Pwede silang tinatawag na hagkan, yakapin. Okay. Pakiulit. Ipo-focus ko nga sa video pag nag-edit ako. Ikulong na lang daw Okay. So yan yung mga kapatid So regardless sa estado ng kung siya ba'y janaba, pag sinabing janaba, mula sa sexual intercourse, malinis pa rin. Pagdating sa tinatawag na non-Muslim, ang kanilang pagiging marumi ay walang kinalaman sa physical, kundi pagiging spiritual. At yan ay patunay sa ayon ng banal na Quran, di ba? Na pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad o tayo na lumapit ang mga non-Muslim sa haram, sa Masjidil Haram.
which is sa boundary ng haram. Sapagkat fa'innahum najis, dahil sila ay mga najis. Sila ay tinatawag na marumi. Marumi ang tinutukoy dito ay sa mga mufassirun ay pagdating sa spiritual. Okay? Okay, kaya pinagbabawal silang lumapit. Kasi nga, sila ay sumasamba, hindi sila pwedeng lumapit sa lugar ng tauhid. Lugar ng deklarasyon sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Now, mayroong komentaryo dito mga kapatid si Imam Nawawi regarding sa regla o janaba. Sinabi ni Imam Nawawi, sinabi ng mga scholar, hindi kinasusuklaman ang pagsasama ng lalaki sa isang babaeng nagre-regla, ni ang paghalik sa kanya, walang problema, ni ang pagipaglambingan sa kanya sa itaas ng pusod, no? At sa ibaba ng tuhod. Hindi totoo yun. Pakinggan natin yung kanyang sentiment. May pinagdadaanan yung kapatid natin. Kasi lalo nga pag masyado maganda yung asawa mo, pag medya namin, ngayon man, nagpa-fasting ako eh. Kapatid, ang pinag-usapan natin hindi fasting. Hindi yan fasting eh, whatever. Anong whatever? So, ibig sabihin ba kapag hindi fasting ikaw, bawal pa rin sa'yo yun? Oo, distansya mo na. Kasi janaba. Kasi itanong ko bakit? Eh, siyempre, Mabilis ka magsuso. hindi naman. Bakit? 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 Sabi natin, bakit? Kasi magkakasala ka sa mali mo Isabihin ba mo pwedeng halikan ng babae, ang iyong asawa, kapag merong regla, hindi mo pwedeng halikan para sa'yo? Parang iba eh. Ano parang iba? Kapatid, Quran tayo, hindi Biblia yung pinag-usapan natin dito. Isang tabi mo yung nagiging Biblia mo. Ba't ako na lang? Ano, fix? Ala, gusto ko yung argument. Sige, go ahead. Nakalagay sa Quran, kinukulong. Saan sa Quran? Oh. Nakalagay sa Torah. Kasi yung mga Hudyo nga, mga Banu Israel. Kapatid, ito yung mga term na tinatawag naniniwala tayo. Of course, naniniwala tayo sa original na teksto. Ang tanong ba, yung Torah ngayon na sinasabi mo, ay yung ba'y nakasaad sa original na teksto? Marahil, you don't know. Okay? Wala yung pagdududa. Wala kang kaserte o katiyakan. Ibig sabihin ba yung Biblia ngayon nasa harapan ngayon ng mga Kristiyano? Wala yun. Hindi, kung ang Biblia ay wala na nga, paano pa yung naunang Torah? May haka-haka. Mahilig ka sa haka-haka. Okay? May nakapagsa siguro. Okay? Wala na yung original na teksto kasi nga, nandiyan na nga yung Quran eh. Kaya nga, di ba? Abrogated na. Siguro na. Contaminated na. Sa Torah, nakapreserve sa Dead Sea Scroll. Doon sa may museum na yun talaga kaya nung tinranslate ng mga Griego na Hudyo sa yung Torah, ganit na ganit sila. Historically, okay, maaari sabing history, pero unang-una, walang matibay na katibayan ng history minsan. Malinaw? Kaya nga nandiyan na yung Quran eh. Kasi bakit? Kasi abrogated na yung mga naunang kasulatan. Kaya pinagtibay na ng Quran. Ano pang silbi ng Quran kung manatili yung mga naunang kasulatan? Malinaw? Tayo, walang problema sa atin na maniwala sa original na kasulatan ng Taura at saka ng Injil. Pero, may mga batas, kung halimbawa original text, nakasado sa original text sa ganitong batas, kung ito'y salungat sa ating batas, hindi natin pwedeng paniwala at kunin yun. Hindi natin pwedeng kunin at ipamuhay yun. Pero maniwala tayo na yun ang original na kasaad. Pero yung application or execution, hindi mo pwedeng sundin yun. Samantalang meron na tayong tinatawag na sariling batas. Malinaw? Tulad halimbawa, bibigyan kita para maging malinaw sa'yo. Sa panahon ng mga Israel, okay, may mga sarili kayong business. Mamaya pag-usapan natin ng business na yan, ha? Okay. Sa mga naunang kasulatan, ipinagbabawal sa kanila, sa mga angka ng mga Israel,
ipinagbabawal sa kanila na tumangkilik ng taba. Taba, ay mga taba ng mga hayop. Bawal kainin sa kanila yon. Ipinagbabawal sa mga angkan ng mga Israel. Nung dumating ang batas ng Propeta Muhammad sallam, pwede na. Kaya natin pwedeng kunin yung unang batas, samantalang mayroong malinaw na batas para sa atin. Pamagitan ng Quran at saka Sunnah. Otherwise, magiging kafir ang isang tao. Tandaan natin yan. Pangalawa, maraming mga halimbawa yan. Sa mga panahon ng mga angkan ng mga Israel, kapag nagkaroon ng battle, alam mo yung battle? Hindi yung butilya ha? Battlefield, digmaan. Okay? Pag nagkaroon ng digmaan, yung war booty, ipinagbabawal sa kanilang tangkilikin. War booty. Spoil of war. Oh, yali mo, may gera, tapos na, yung mga nakulimbat. Okay, loot. Oh, nasamsam or nakulimbat, nasanhin ng digmaan. Bawal sa kanila, ang ginagawa nila, inutusan sa kanila na kunin yun at itapon o sunugin. Itapon sa karagatan at sunugin. Ngunit nung dumating ang batas sa dala ni Propeta Muhammad, pwede na. Yes, maniwala tayo na mayroong nakasaad na ganung batas sa naunang kasulatan. Pero natin pwedeng tangkilikin. Okay? Malinaw? Kasi mayroon na tayong sariling batas. I mean, philosophically, para sa kumpanya lang yan eh. O, mayroon kang dating unang amo. Ganito yung specific na batas at pamantayan ng kumpanya. Tapos, nag-iba ng manager. Iniba yung tinatawag na management, sistema ng management. Huwag dito sabi, hindi, ito yung mga nauna, ito yung management, ganito yung sistema ng dati. Eh, naman pwede yan. Kick out yan. Sistante yan. Kasi ayaw mo sumunod eh. Ganon yun. Okay? So, pagdating sa paniniwala, no question for that. So long na ito'y original na nakasaad. Pero yung application and execution, hindi natin pwedeng tinatawag na yun, na kunin yun. Samantala, meron na tayong sariling batas. Malinaw ba yun, mga kapatid? No, regarding doon sa back to business tayo. Okay, sasabi mga Hudyo ka. Kasi yun, kinukulong nila, yung mga babae nila mayroong regla. Kasi consider nila na physically impure ang babae. Tapos i-apply mo yun. Kasi ganun din yung mga Hudyo, hindi mo pwedeng ganun. Pwede mo siyang i-apply na ayoko kasi bakit in your own idea. Gusto mo lang kasi naalinsangan ka. Pero wag mo itong i-take na batas at ikabit mo sa Islam. Na ito yung Islam, ito yung Sunnah. Hindi pwede yan. Sarili mo lang yun. Guni-guni mo lang yan. Okay? Mayinaw? So kung para sa'yo, para sa sarili mo, na ayaw ko na yun kasi malansa ayaw. Distansya muna tayo, misis, kasi nalansahan ako sa'yo kapag mayroon kang regla. Ayaw kitang halikan kasi alam mo yon, nahihilo ako sa tinatawag na alam mo, kasi alam naman natin na grabe yung amoy ng yung regla. 'Di ba? So minsan iba sa atin, ng mga kalalakihan, ayaw natin yon. So take as a personal, nga, pero wag mong dalhin sa pamantayan ng Islam. Hindi porke na ayaw mo, yun na rin ang ayaw ng Islam. Okay? Naintindihan? So ayaw ko, pero sa Islam, pwede. Ayaw ko lang yun kasi may personal point. Pero hindi ko sinasabi na ito yung Islam. Okay? So, ganun yun. Ibahin mo, huwag mong ipaghalo yung personal mo sa tinatawag na ng Islam. Halimbawa, para maging malinaw, sa Propeta Muhammad sallam, nung siya pumunta sa isang disyerto, inoferan siya ng diib. Anong diib? Yung lizard, yung desert lizard. Pagkain na yung parang malaking bayawak doon na sabihin natin sa disyerto. Okay? Parang semi-crocodile. Hindi ba semi-crocodile? Tapos, meron siyang mga kasama, kasahaba. Nung in-offer sa kanya yung pagkain na yon, anong ginawa mga kapatid? Hindi niya kinuha kasi bakit hindi siya sanay nakainin yun? Pero in-allowed niya sa nag-offer sa kanya at sa kanya mga kasama na kainin yun. Ibig sabihin, halal yun. Kasi kung haram yun, pagbabawalan ng proses lang sana, yung mga sahaba na kainin yun. Kasi hindi pwedeng manahimik ang propeta kung alam niya, nakikita niya na yun ay hindi pwede at labag sa batas ng Islam. Malinaw? So, ganun yun. Personal na niya yun. Para sa kanya, ayaw kasi hindi siya sanay dun eh. Oo. Diba? Pero sa iba, busaw sila doon. Wala tayong magawa. So, similarly, ganun din sa tinatawag na issue na yan. Okay?
So wag nating paghaluin na yung tinatawag na personal and interest natin sa tinatawag na Islam. Now, I got your point. Para kay kapatid na ayman, distansya muna kapag may rush. May business na naman tayo. Okay? Distansya muna kapag ang babae mayroon tinatawag na ano para sa kanya. Pero hindi ito ang Islam. Ang Islam kasi pwede na gawin yun. Okay? Malinaw ba? Okay, good. Okay na, nakasunduan tayo. Otherwise, mahulog din ulit ito. Oh, mayroon namang argument. Although yung buong mundo, binago yung lingwahe sa propeta. Na ganito talaga yung nakalisa sa Torah. Pero pinapatotohanan ng mga Hudyo kasi kuhakat ang sinasabi ko. Kagaya ng Psalm Solomon 5:16. Binago ng mga Kristiyano yun eh. So ano tayo? Comparative religion tayo ngayon, ha? Parang na pinapatutunan lang, oo, sinuhakat ito. Pero wala na sa Biblia yun, wala na sa Old Testament. Oh, okay. Pero sa scripture ng Torah, O yan kasi, maging sa Quran, pinatunayan mismo ng Allah yan, na nabanggit mismo sa kanilang kasulatan, patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So yun mga kapatid. So, nag-ano tayo? Pero malinaw. Malino ba yung issue na ito? So ngayon, para sa'yo, ahalikan mo pa ba yung asawa mo kahit may regla? Hindi. So ito yung sinabi na, kaya nag-comment si Imam Nawawi rahimahullah na hindi kasuklam-suklam para sa mga kalalakihan na sumama sila sa kanilang mga asawa kapag mayroong buwan ng regla. Hindi kasuklam-suklam yun. He speaks about the Islamic way. Okay? Sa Islamic rulings and jurisprudence. Okay? So yun mga kapatid, hindi rin kasuklam-suklam, ika nga, nahalikan sila, no? Ang mga asawa na mayroong regla, ni ang pagkikipaglambingan sa kanya sa itaas ng pusod at sa ibabaw ng tuhod, sa ilalim ng tuhod. Sa ibaba ng tuhod. Ibaba ng tuhod at sa ibabaw ng pusod. Ibig sabihin sa gitna, hindi pwede. Di gusto, lagyan mo ng masking tape. Di ba kasi bakit? Kasi alam natin na may makalalakihan na malibog. Ay, tinatawag na ano tayo. Sabihin natin na practice. Para namang paka-inusinti ng mga ano ninyo, mga mukha ninyo. So, effect tayo ha. Effect walang hiya sa fiqh. Pag-uusapan lahat ng mga dapat pag-usapan. Tutukuyin ang mga dapat tukuyin. You know? So, may mga kalalaki na mapusok. Di ba? So, halimbawa, bakit ganun? Bawal na. Pati ba naman yung itaas? Bawal na rin. Hindi. Pwede yun. Okay? Magsawa ka dyan. Okay. Okay, wag lang doon sa gitna. Mga kapatid. Okay. Okay. Hindi rin ipinagbabawas sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa anumang likido niya. Halimbawa, tutusukin ngayon, alam mo, kakainin yung ano mo ngayon, yung lambingan ng mag-asawa. Okay? O maglawayan kayo. Bahala kayo sa... Okay? At hindi rin ipinagbabawas sa kanya na hugasan niya ang ulo ng kanyang asawa o alinman sa kanyang mga mahram o suklayin ang kanyang buhok. At katulang ginawa niya Aisha radhiyallahu anha, pagpunta man sa salam. Malinaw? Okay? At hindi rin ipinagbabawas sa kanya na magluto o magmasa o gumawa ng iba pang gawain. O sabi natin house chores. Okay? At ang kanyang mga suor at pawis ay parihong malinis. Malinaw? Kahit na sila ay mayroong regla. At lahat ng mga ito ay napagkasunduan ng mga scholar. Napagkasunduan ng mga scholar. Kaya huwag kang tumaliwas. Hindi ka scholar. Okay? Kaya si Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ay nagulat sa kanya aklas sa mga madhab ng mga scholar ang ijma. Na ito'y ijma. Nagkasundo ang mga Muslims sa lahat ng ito. At ang katibayan nito mula sa sunna ay malinaw at kilala.
Okay? So yun ha. So regardless kung ang tao ay nasa state ng janaba o ang babae ay nasa state ng regla, so ang suor nila ay tahir. Ito ay malinis. Ito ay napagkasundo ng mga apat na madhab mula sa mga Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, at ito ang mismong madhab ng Zahiriya at pananaw ng mga pangkalahatang mga nagtatangan ng kaalaman sa Islam. You know? So majority. Dahil sa spiritual relationship. Not spiritual, physical. Physical. Okay? Kasunduan ng mga madhab. Ng apat na madhab. Malino? So balik sa mga Hanafiya, o baka ito, baka gumana, baka, oy, nandito may kakampi ako. Baka meron siya kakampi ito. Sa mga Hanafiya scholar, ginawang exemption, may mga ilan na exemption sila. Okay? So ginawang exemption ng mga Hanafiya ang dalawang kalagayan. Dalawang kalagayan. Para sa kanila exempt, except sa ganitong kalagayan. Okay? Ano yun? Ang suor ng umiinom ng alak. Yan sa mga Hanafiya. Okay? So ito ay ijma. Okay? Oh, iyan. Lima kasi mga umiinom ng alak. Hala. Sabi, wala mo na yan. Okay, ibig sabihin, ito ay ijma. Ijma. Now, mayroong tinatawag na, of course, not all the Hanafi scholars, some of the Hanafiya. Okay? Sa mga Hanafiya, mayroong sabihin natin tinatawag na exemption. Ano yun? Yung wala. Oh. Alcohol. Okay? Ibig sabihin, yung umiinom ng alak. Para alimbawa, may kaibigan ka na palainom ng alak. O may kasamahan ka. Wag naman, hindi mo ko naman kaibigan yun. Wala akong kaibigan na. Okay, kasamahan ka sa bahay, kasamahan mo sa trabaho na uminom ng alak, kaya sumo mo sa pulis. You know? So tapos, pag inom na ng alak, ay uminom siya ng tubig. Hindi kayo ibig sabihin, uminom ka ng alak din ha, siyempre bawal yun. Uminom siya ng tubig. So siyempre may suor na doon sa lalagyan. Okay? So sa mga Hanafiya, mahigpit sila sa bagay na ito, para sa kanila hindi na tahir yun. Kasi bakit? Kasi ang alak sa kanila ay najis. Doon nagkatalo sa issue kung ang alak ba ay najis, kung alak ba ay tahir. Sa mga Hanafiya, para sa kanila, ang alak ay najis, marumi. Painahu rijis. Okay? Ito ay rijis. Ang rijis ay najis. At para sa mga majority sa mga scholar, ang alak ay physically malinis. Okay, anong dalil? Yung mga sahaba, no? Na kung saan naiulat na nung sa pagkikipagdigma, may mga sugat sila para malinis, panglinis sila, walang iba kundi yung alak. You know? At sila ay nagdarasal na ganun ang kalagayan. So patunay, yun ay tinatawag na sabihin natin ay tahir. Sa Madina, nung ipinagbabawal ang Allah subhanahu banal na Quran, ultimately ipinagbabawal, bunaba ang revelasyon na ito ay tinatawag na bawal na bumaha sa Madina ng alak. At doon sila ay nagtatamang, gawin tampisaw talaga. Dumadaan, ika nga sa ibawa, pupunta ng may udo sila, at saka ganun yung kalagayan, nagdarasa sila, ng mga basa na inabasa ng alak. So yun ay mga patunay, marami bang patunay na yung alak physically ito ay malinis. But spiritually, of course, ito ay marumi. Yes? But paano yung mga asawa na hindi Muslim? Muslim Di ba wala? Nag-iito yung asawa nila. So ito na nga. Okay, doon babalik yan kung ang alak ba ay marumi at kung alak ay hindi. Na kung Hanafiya scholar ka, mula ka sa mga Hanafiya scholar, ang paniniwala mo, estudyante ka ng madhab ng Hanafiya, para sa kanila marumi yun. No? Yung alak, physically. Pag hindi ka naman Hanafiya scholar,
Di ba? At doon ka sa mga karamihan sa mga ulama na nagsasabi ng alak ay physically ito ay malinis. Nasa yan. Pero regardless, naatahin man o hindi, makikipaglampungan ka na amoy alak? Okay. Sa ba, yung mga sundalo na sugatan, pinapakitan sa kanila o hindi? Hindi na iniinom. After the rules, ika nga, after the sabihin natin, after na bumabang regulation na bawal na sa kanila, walang tinatawag, walang mga sahaba na matangkilik na nito. Pero dati, bago pa dumating yung regulation, may isang sahaba na abang nagipaglaban ay lasing. Yes. Oh. Kasi hindi pa bawal sa kanila noon yung alak, ultimately. You know? Kaya't nga ang iba nga eh. Kaya nga sabi nila, la takrabus sala wa antum sukara. Huwag kayong pumasok sa sala, huwag kayong magdarasal na kayong mga lasing. So, ibig sabihin, pwede pa maglasing. Huwag ka lang magsala ng mga lasing. Yun yung unang revelasyon na kasi ang ang revelasyon sa pagbabawal ng alak is tidraj. Ibig sabihin, utay-utay. Hindi directly. Gradual. Okay? Gradually. Kasi bakit? Alam sa kasaysayan, kung alam nilang yung kasaysayan ng mga Arab, sinasamba ng mga Arab yung alak. Kaya kapag sila'y tinatawag na mga lasing, magaling silang sumulat ng tula. Ganun ka-addict yung mga Arabo noon, mga kapatid. Sabihin, yung kanilang puso naka-attach masyado sa alak. Diba? Kaya nagtator sila na nakalasing. Mga Arab dati. Kaya, since na-attach sila doon sa bagay na yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam na yun. Pagamat mayroon silang iman, kaya hindi agad ibinaba ng direksahan ng pagbabawal ng alak. Anong punto dito? Anong lesson makuha natin dito? Sa da'wa, ganun din. Istidraj. Hindi po halimbawa, sa isang sabihin natin, magdadawa ka sa non-Muslim, implement mo na agad yung fiqh. Ay, hindi pwede yan. Halimbawa, pag nag-Muslim na agad siya, alat, bawal na ngayon, ito, ganito. Wala talaga ikaw nga, ayaw mo nang mahigpit eh. Isa lang yung mahigpit na alam kong gusto mo. Alam mo na yun, huwag mo nang i-elaborate. Okay? So yun mga kapatid. So sa mga Hanafiya, para sa kanila, ang suor ng umiinom ng alak ay najis. Okay? Pangalawa, at yung nagdurugo ang bibig ng tao at agad itong uminom. Halimbawa, yung taos, nagdurugo yung bibig, nasuntok sa basketball. No? Okay, sabihin natin, na-uppercut sa basketball, accidentally or hindi aksidente. Sinasadya o So, pagkatapos ng sununtok, uminom agad ng tubig. So, may na agad na dugo yun. Diba? So, para sa mga, kasi nga, ang dugo sa kanila ay walang duda, para sa kanila ay tinatawag na najis. You know? Ang dugo sa kanila ay najis sa mga Hanafiya scholar. Ngunit kapag kanyang nilunok ang kanyang laway ng paulit-ulit, ay magiging malinis ang kanyang bibig. Okay? Halimbawa, di ba, na-action may nasawi dito, nadali, pumutok. Tapos, siyempre, naglalaway siya. Naglalaway. So, nalunok siya ng laway. So, kapag ito'y paulit-ulit ng di ba? O sabihin natin, uminom siya, tapos paulit-ulit, ika nga nalunok niya andun, magiging malinis na ang kanyang bibig. Okay. Pero pag hindi, para sa kanila, ito ay manatiling najis. So, dalawa sa mga exemption ng mga scholar ng Hanafiya, exempt sa tinatawag na sa bagay na yan, sa issue na yan, makapal sa panampalatay Islam. Okay? So, malinaw ba? Anong oras na? So, bilang tinatawag na panghuli sa ating mga kapatid, kahit sinabi ni Ibn Qudama, una, ang tao ay malinis, ang kanyang suor ay malinis din. Ang tao ay malinis at ang kanyang suor ay malinis din. Physically, regardless of religion, Siya man ay Muslim o hindi Muslim, ayon sa pananaw ng pangkalahatang scholar. Maliban kay An-Nakhai. So, para sa kanila, yung non-Muslim, may ilan sa mga scholar na ang non-Muslim ay najis physically. Pero pangkalahatang mga scholar ay definitely ay malinis. So, sino ang tumaliwas sa scholar na ito? Si An-Nakhai. Okay?
Meron tinatawag na scholar na kung saan kapag non-Muslim, para sa kanila physically impure. Sino yun? Si An-Nakhi. Mula sa mga scholar ng Salaf. Okay? Ang Nakhi. Sapagkat, bakit? Naiulat na kanyang kinasusuklaman ang suor ng isang babaeng tinatawag na sabihin natin, iskita sa kanila, may regla din. Para sa kanya, may regla. Ayaw niya din ng babaeng tinatawag na sabihin natin may regla. Okay? Now? Ayun, makakakam. Kinasusuklaman niya, no? At naiulat na ang pananaw ni Jabir bin Zaid ay hindi maaari magsagawa ng wudu mula rito. So, meron si scholar na si Jabir bin Zaid. Si Jabir bin Zaid. Na sabi na kasala, kapag ang babae, halimbawa mayroong regla, tapos uminom siya doon sa mangkok, so may suor na yun, di ba? May suor na yun. Okay? Tapos, para sa kanya, kapag hindi ka pwede magwudu mula ng tubig mula roon. So, yun yung mas water na. Ha? Para yung residues niya, no, tapos gagamitin mo sa wudu, para sa kanya ay kinasusuklaman yun. Okay? Okay, kinasusuklaman yun. Sino yun? Si Jabir bin Zaid. You know? At para kay An-Nakhi, ang regla ng babae ay, sabihin natin ay, ang babae may regla, ang kanyang suor ay najis, kinasusuklaman. You know? Subalit, of course, walang hindi matitinag yung opinion ng mga scholar dahil ang karamihan sa mga ulama, majority, consider na ito ay tinatawag na majority. Pagkos sinasabi na ito ay ijma. So, yan ay, ang kanilang opinion ay isang tabi lang yan. You know? Dahil walang duda, maraming hadith ang nagpapatunay sa tinatawag na bagay na ito, mga kapatid, sa pagiging malinis, inshallah. Yung mga katibayan na yan, sa susunod na ating pag-uusap, inshallah, subhanahu wa ta'ala, doon malalaman natin sa pamamagitan ng mga katibayan, nagiging malinaw ang lahat ng issue. Okay? At marami tayong makukuha na benefits mula sa mga katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Any question? Wala? Yes, go ahead. Pwedeng ano? Ano po? Yung pinakatanim na pinag- na-memorize ko na yung pagbawa ng haram na yung haram. Nasa ano yan? Nasa Quran? Innamal khamru wal maisir. Hindi ko alam, wala kong ano eh. I-search niyo sa ano. Ano yung aya na yun? Okay? Meron bang Suratul Lain, Suratul Ma'idah. ng alak Walang quantity. Basta ano, kahit pa isang patak. Okay? Lahat ng mga involved dito ay parehong may kasalanan. Ang umiinom, ang bumibili, ang nagpo-provide, ang nagtatanim, ang nagpo-produce, lahat ng involved sa pagkakaroon ng alak, pare-pareha sila ng tinatawag na kasalanan. Hati-hati sila sa kasalanan. You know? Bayawak?